Good morning people mga kasaka. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay ang sustainable farming. So ano po ba ang sustainable farming? Ito po ay isang paraan ng pagsasaka na makagawa o makapag-produce po ng pagkain na hindi sinisira ang kalikasan o pinoproteksyonan at pinapangalagaan ng kalikasan. Para po sa kapakinabangan ng susunod na henerasyon na makapag-produce o makagawa sila ng kanilang sariling pagkain. Ang konsepto po ng sustainable farming ay ginagaya po ang nature paano mag-operate. Halimbawa po sa gubat. Sa gubat po ay maraming mga iba-ibang nilalang na nabubuhay. Meron po diyang mga puno, iba-ibang klaseng puno, iba-ibang klaseng halaman, iba-ibang klaseng hayop, iba-iba yung klaseng insekto at mga organismo sa lupa. Sila po ay nagko-coexist. Nabubuhay sila sa isa't isa. Halimbawa po, example, ang mga hayop po at mga ibon, sila po yung kumakain ng mga prutas o mga produktong galing sa gubat. Tapos sila din po yung nagkakalat ng mga binhi nila. Dahil yung po mga pinagkanan nila, yung mga dumi nila ay kung saan sila lang dumudumi. Kaya po nangyayari, kumakalat po din yung mga buto, kaya dumadami po yung iba-ibang halaman sa gubat. Ngayon, yung pong pinagkanan nila, yung dumi naman nila, yun naman po magiging pagkain ng mga organismo at iba pang insekto doon sa lupa, na siya namang magpapakain po doon sa halaman. So, cycle, nandun na po yung cycle of life. Umiikot lang po yung, yung buhay ng mga nilalang sa gubat na hindi naman po walang human intervention. Hindi katulad po, pag nag-alaga tayo ng baboy, pinapakain natin para mabuhay sila, para maging pagkain natin sila. Sila po nabubuhay sa sarili nilang kaparaanan. So, ganun po ang nature mag-operate. Yun din naman po ang ginagaya ng sustainable farming. Okay, pag-usapan naman po natin mga benepisyo ng sustainable farming. Una-una nga po ay protection at pag-conserve po ng kalikasan. So, ang pangunahing aktibidad po sa sustainable farming ay yung recycling. Yung po mga dahon na nalalaglag sa mga puno at sa mga halaman, yung po mga damo, yung po mga animal manure, at iba pang farm waste at kahit na po yung mga kitchen waste na organic ay kinukompost at ibinabalik sa lupa, na siya naman po magiging pagkain ng mga organismo sa lupa, na siya naman magiging pagkain ng halaman. Number 2, yung pong sa ating kalusugan o health benefit po niya. Dahil hindi sa sustainable farming po, hindi po gumagamit ng synthetic fertilizer at saka po chemical pesticide. So yung pong katulad po niyan, yung ginagamit nga po natin ay yung binulok na mga organic matters, at saka po yung mga pagdating naman po sa pag-control ng pag-control po ng mga peste ay yung pong sa pamamagitan po rin ng organikong paraan. Paggamit po ng mga herbs at saka po yung biological control, naghihikayat po tayo ng mga beneficial insect na pumunta sa ating farm, na siya naman magre-regulate sa pagdami po ng mga harmful insect. So kaya po yun, safe tayo sa mga pagkain na nanggagaling sa sustainable farming. So number 3, napopromote po yung biodiversity. So, ibig sabihin po, napapanatili po natin yung iba-ibang nilalang na nilikha
nandun dun sa ating paligid at nagkakaroon po ng ecological balance. So, yun po ang isa sa mga benepisyo pa nito. Para po sa susunod na henerasyon, magiging maayos po ang ating environment. So, number 4 ay yung pong water conservation. Dahil ilan po sa mga gawain namin dito sa sustainable farming ay yung pong paggawa ng mga water impounding area o rain collector na siya naman pong gagamitin sa mga pangangailangan sa farm, katulad po ng didilig or watering ng mga halaman. At number 5 ay yun nga po, kumikitang kabuhayan. Dahil ang input po ay hindi na binibili, nakukuha lamang po sa paligid. So malaki po ang savings sa input, kaya naman kumikita ang pag pinaraktis po niyo ang sustainable farming. So, meron na kayong libreng pagkain, kumikita pa. Napoproteksyonan pa niyo kalikasan. Sa sustainable farming, hindi lamang po ito nakatuon sa pagtatanim ng iba't ibang halaman at mga puno. Ito rin po ay tungkol din po sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop, kagaya po ng manok, ng bibe, ng kambing, ng baboy, ng baka, ng kalabaw at marami pang iba. Ito po ay para matugunan din ang pangailangan ng magsasaka sa kanyang sariling pagkain at syempre other sources din po ng income. So masasabi rin po natin ito ay isang integrated farming. Okay mga kasaka, ipapakita ko po sa inyo kung bakit maganda ang sustainable farming method. Kasi po, doon po sa sustainable farming, ginagaya po natin yung gubat. Para po tayo nagki-create ng food forest. Ayan. Papakita ko lang po sa inyo. Ayan, dito po sa left side ay po yan, spring onion. Tapos, ito naman po yung ating cabbage. Ayan, minaligaw pang kamatis. Tapos, dito, sa tabi, ayan po ay apple. Yan, napatubo ko, galing po sa buto. Tapos, guyaba, no? And then, dito naman po, meron po akong lemon. Ayan, no? Ayan, lalaki ng bunga. Doon sa tabi na yan, hilera na yan, ay meron po yung pinya. Tapos, turmeric. Meron ulit na guyaba, no? Ayan po, yung puno ng guyaba, no? Turmeric ulit, pinya ulit. Tapos banda ron, meron pong kamuting kahoy sa tabi. Ayan, no. Tapos do sa last na plot po, meron naman pong cauliflower. O yan po, kamuting kahoy din yung nasa dulo na yon. And dito naman po sa kabilang side, makikita nyo yan, may puno po ng saging. At dito po, ayan, may puno po ng papaya. Oo, ayan. Lakas po ang hangin kasi may bagyo yung ngayon. Ayan, may puno po yan ng papaya. At meron din po tayong mga dragon fruit. So, dito naman sa parting itaas, ayan po may puno ng nyog. So, dito pa lang po sa area nito, yung mga personal na pangangailangan po niyo sa pagkain, matutugunan na. Tapos, very relaxing pa po dahil lahat fresh ang makakain nyo. And, yun nga po, organiko, ayan, meron din po tayong mga bulaklak. So, ayan po. Tapos, meron din po tayong, ito nga po yung water natin, o rain collector natin. Ayan po. So, ayan. Makikita nyo, medyo magulo lang po. Hindi pa naiayos. Ayan. Ibang gawa po itong ating greenhouse. So, doon pa sa parting yung bagong tanim po yung talong. So, napakadami pong pwedeng gawin para masabi nating sustainable yung ating pagsasaka. Self-reliant, ika nga. So, ang ginagawa po namin sa pagtatanim ay multi-cropping, intercropping, at crop rotation. Dito po ay marami na po kaming na-harvest na mga iba't ibang klase ng
pagkaing agrikultura. Umpisahan po natin sa prutas. Meron po kami dragon fruit, papaya, saging, pinya, langka, santol, guyabano, lemon. Leafy vegetable naman po ay naka-harvest na po kami ng pechay, mustasa, kangkong at saka lettuce. Sa cucurbits naman po ay naka-harvest na po kami ng paborito kong itanim, ang pipino, ang kalabasa at ampalaya. At kasalukuyan po may tanim kaming patola at saka upo. Sa solanaceous pamilya naman po ng solanaceous ay naka-harvest naman po kami ng talong, kamatis at okra. At sa root crops naman po ay meron po kami na-harvest na kamote, kamuting baging, kamuting kahoy, gabi or taro, at ube. Sa legumes naman po ay naka-harvest na kami ng string beans or sitaw at saka Baguio beans. At sa naman po brassicas ay kasalukuyan po may nakatanim kami na at malapit nang i-harvest ang cabbage at saka po ang cauliflower. Sa herbs and spices naman po ay naka-harvest na po tayo ng ordinaryong luya, luyang dilaw, tanglad or lemongrass, citronella, oregano, spring onion at chile. Sa harvest po namin ay dito po ay nakakatipid po kami ng 50 to 70% ng aming pagkain dahil dito na po namin siya kinukuha. So nakatipid na kami, bukod pa po sa healthier yung kinakain namin at sariwa dahil hindi nga po kami gumagamit ng chemical pesticide at synthetic fertilizer. So safe na safe po ang aming pagkain dito at organically grown. Sa sustainable farming po ay may iba-ibang sistema na pwede nating i-adapt sa ating sakahan. Nandiyan po yung permaculture, meron din po tinatawag ng regenerative farming, merong agroecology, may Korean natural farming at organic agriculture. Ang training ko po ay organic agriculture at NCP2 certified po ako, kaya po sa mga susunod kong mga video ang isi-share ko po ay about organic agriculture. At ang una po nating tatalakayin ay paano natin patatabayin ang lupa na siyang pundasyon po ng mga halaman upang sila ay maging malusog at magbigay sa atin ng maraming ani. Kaya po sa mga viewers na hindi pa nag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo at i-hit na rin niyo yung notification bell at please like and share na rin po. At taos pusong pasasalamat po sa lahat po ng mga viewers at subscriber na patuloy po na tumatangkilik sa ating munting channel. At naway nakapagbigay ako sa inyo ng mga impormasyon na kakailanganin ninyo. Mabuhay po tayong lahat at God bless everyone.